Magandang araw mga kaibigan, itong unang buwan ng taon at marami sa atin ang nag-iisip ng mga bagong negosyo. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang top best 8 caravan na pwedeng gamitin sa kahit saang negosyo man. May mga affordable price tag at mga nilalaman na talagang magugustuhan ng kahit na sino man. Kaya naman kung nagpaplano ka pa lamang bumili ng bagong sasakyan ngayon ay baka maiging mas malaman mo ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mong click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagninegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission ito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos lamang. Ang Mitsubishi L300. Kinikilala bilang isa sa pinakamagandang delivery van sa bansa ay itong Mitsubishi L300. Sa tinagal-tagal ng pamamayagpag sa bansa, ang modelong ito ay talagang nasubukan na rin ng marami ang kalidad, pagiging matibay at matatag nito sa lahat ng aspeto. Madalas isinasabak sa malalayong lugar na may kargang mabibigat na bagay at umaahon mula probinsya hanggang Manila. Ganyang kalakas itong L300 na magpahanggang ngayon ay hindi nawawala sa listahan ng pagpipiliang sasakyan kung pang business ang iyong paggagamitan. Pinapagana ang kabuang makina ng 2,268 cubic centimeter na displacement capacity o 2.2 liter diesel engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Naka-Euro 4 compliance na rin, kaya kung dati ay takaw sa huli dahil madalas napapansin ang pagiging polluted nito, ngayon ay hindi na ganun. Sa bagong emission norm compliance na Euro 4 ay siguradong safe ka na sa mga enforcers niyan. Ang fuel supply system naman nito ay ginamitan na rin ng napakatipid na sistema para kumonsumo ng katamtaman ng diesel. Naka-CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injection System na kumukonsumo ng 1 litro sa layo ng 15.43 km. Ang fuel tank capacity na 55 liter ay malayo-layo na rin ang mararating mo. Ang utility van na ito ay naka-manual transmission lamang din na may gearbox na 5-speed. Pero ang performance ay hataw na rin dahil kaya mag-produce ng maximum output na 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at 200 Nm of torque naman sa kada 3,500 RPM. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 165 km/h. Mabigat-bigat na kargada ay hindi naman issue kung tutuusin dahil sa bilis na rin namang humataw niyan. At kung pag-uusapan naman natin ang chassis at suspensions nito, ginamitan din ng mga reliable suspensions at nakadesign para sa matinding kargahan. Heavy duty kumbaga na may front suspensions na independent wishbone at rear suspension na naka-lip spring with shock and coil spring. Ang mga brake din nito ay subok na para sa matinding hintuan kung biglaan mo ding magagamit. Ang mga preno naka-disc brake sa front at drum brake type naman ang rear brake nito. Ang buong body design, figure at kabuuang sukat ay bagay lang din para isabak sa paghanap buhay. Kayang sakyan ng 20 katao o higit pa. Ang maganda pa dito ay naka-dual aircon system na rin ito, na kung saan maging sa rear cabin space ay mas komportable na may mga handrails for safety, a sliding window for privacy, mga seats na makakapal ng foam na gawang nylon fabric cotton.
Ang front seat naman ay kayang upuan ng hanggang sa 3 tao. Dito sa bansa ay nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 998,000 pesos hanggang sa 1,050,000 pesos. Nissan Urvan. Matagal nang pinagkakatiwalaan ng maraming mamamayan ang Nissan Van, isa sa pinakamagandang klaseng commuter van dito sa Pilipinas, na kung saan may sasakay mo ang mahigit sa 15 tao na may komportabling seats. Ginagamit din ito madalas ng ilan bilang partners sa panghanap buhay at sa negosyo. Ang van na ito ay talagang nagpamalas na ng katatagan sa biyahe at pagiging matibay at matipid na klase. Kaya kung naghanap ka ng isang van na pwede sa lahat at mas magandang maging investment, isa sa mai-offer ko sa iyo ang Nissan Urvan na ngayon ay may bagong modelo na na-i-update sa makabagong itsura at may bago ring specs and features. Ang makina nito ay pinapagana ng 2,488 cubic centimeter na displacement capacity o 2.5 liter diesel engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Pagdating sa performance, ito ay kaya mag-produce ng maximum output na 127 horsepower at 1,400 to 2,000 RPM at may Newton meter of torque naman na 356 sa kada 3,200 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 150 to 165 km/h. Itong modelo ay matipid talaga sa diesel dahil sa ginamitan ng naka-CRDI na fuel supply system. May fuel tank capacity na 65 liters at kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 12.3 km. At kung pag-uusapan naman ang safety sense nitong sasakyan, ang modelong ito ay nilagyan din ng mga panibagong safety measure na tutulong sa iyo sa pang-araw-araw. Siyempre, hindi rin pahuhuli yan. Meron na rin kasi itong anti-lock braking system with brake assist. May driver and passenger airbags, crash sensor at mga seatbelts. Bukod pa dyan ay napaka-reliable din ng mga suspensions nito na ginamitan naman ng mga torsion beam sa front at lip spring with shock absorber and coil spring sa rear suspension. At pagdating naman sa brake procedure, ang braking system sa front ay naka-ventilated disc type at drum brake type naman ang rear brake nito. Para sa ilan pang detalye mga kaibigan, pagdating naman sa interior, may napakalakas na aircon system with heater, mga cup holders at marami pang iba. May connectivity na rin ito kasama kagaya ng Bluetooth, FM and AM radio, may mga speaker, kaya talagang maganda na rin ito kung tutuusin. Dito sa bansa ang kabuang presyo nito ay 1,162,000 pesos hanggang sa 2 million pesos, depende sa variant na pipiliin mo. Ang Isuzu Travis Utility Van. Ang Isuzu Travis Utility Van sa Pilipinas ay isang light-duty na truck na idinisenyo upang makipagkumpetensya sa Mitsubishi L300 at sa iba pang mga utility van sa bansa. May 20 seating capacity na rin ito at malawak-lawak na rin ang space for cargo. Pwedeng pampasahero o pangkargahan. Yan ang pangunahing gamit sa modelong ito. Kaya mapagkakatiwalaan. Bali konting background lang, ibinibenta at ginawa ito sa bansang Indonesia at iniluwas sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang nagpapagana sa truck na ito ay isang pamilyar na makina mula sa sikat na AUV, ang Crosswind. Marami ang nakakakilala sa Crosswind, ang legendary commuter na SUV sa bansa at matagal na rin nating pinagkakatiwalaang service sa pang-araw-araw. Yan ang ginamit na makina para dito sa Isuzu Travis Utility Van. Kaya asahan mo na din ang pagiging matibay, matatag de kalidad at matipid kumonsumo ng krudo na umaabot sa 15 km per liter. Ang makina nito ay pinapagana ng 2.5 liter diesel engine 4-cylinder 16-valve nakakonekta sa fuel supply system na CRDI. Pinagsama-sama ang emission norm compliance na Euro 4 kaya kahit naka-diesel ang makina nito ay hindi ganon kausok at eco-friendly pa.
Pagdating naman sa performance, ang naka-manual transmission nito ay may gearbox na 6-speed at kaya mag-produce ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 RPM at 177 Nm of torque naman sa kada 1,800 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 165 km/h. Kayang umandar kahit pa sa mga akyating lugar na may kargang mabibigat na bagay. At ang external design ay halos katulad lamang din ng itsura sa Mitsubishi L300 at Hyundai H100. Mas malaki nga lang ang mga ilaw nito at may pagkabalki ang buong body figure. Ang internal ay maaliwalas dahil sa dual AC and ventilator na rin ito. May makakapal na foam ang mga upuan at mga handle grab bar. Full covered na rin ang instrument panel at adjustable ang steering column. Pagdating naman sa chassis and suspension, mga sulit at napaka-reliable din ang inilagay dito. Ang front brake na naka-disc type at rear brake naman na drum type. Itong Isuzu Travis ay panalo rin sa mga safety measure, gaya na lamang ng front impact beams, engine check warning, side impact beams, mga seat belts at meron na rin itong parking sensor na kasama. Para kahit papano, safe na rin ang pagpapark mo sa mga makikipot na kalsada. Dito sa bansa, ang kabuang presyo nito ay umaabot ng 962,000 hanggang sa 1,022,000 pesos. Toyota Hiace. Ngayong taon ay mas matatag na ang itsura nitong modelo kaysa dati. Ang Toyota Hiace ay nanatili pa ring isa sa pinagkakatiwalaang van sa abot kayang halaga ng mga pamilyang Pilipino. Sa pag-update ng ika-6 na generation nito na ipinakilala noong February 2019, nakita sa Hiace nameplate ang malaking pagbabago sa panlabas na katangian at interior na kapasidad. Ang bagong Hiace ay nagtatampok ng ilang mga bagay na hindi katulad ng karamihan sa bagong anyo at disenyo nito. Maging sa magandang hugis ng makina na nasa harap ay nagbibigay din sa van ng flat fascia. At kapansin-pansin din dito ang mild curve na eksklusibong nakasilidang makina. Sa makatuwid ay nagbibigay naman ng mas maraming espasyo sa loob ng cabin. Sa disenyong ito rin, ang malaking headlamp ay binibigyang diin ng isang malaking parang ihawan na front black bumper grill. Kaya mas lumalabas ang napakagandang aerodynamic. Bukod pa dyan, ang 5 klaseng uri nito o variant ay ilan lamang sa mga pagpipilian mo depende sa klase nito at abot ng iyong makakaya. Mga pangunahin sa mga modelong ito ay ang matatag na makina, mataas na antas ng mga safety sense na makikita mas marami sa mga top variant. Ang GL Grandia na isang 12-seater at GL Grandia Tourer na isang 14-seater. Ang Hiace ay magagamit din sa isang cargo at commuter configuration. Nasa makatuwid ay nagbibigay sa mga negosyo ng kapasidad na gamitin ang Hiace para sa panghakot ng mga tao, bagay at iba pa. Dahil sa malawak na hanay ng mga opsyon nito, ang interior ay nakabase ayon sa kung anong variant ang gusto mong bilhin. Gayunpaman, ang lahat ng 3 trim sa harap ay may kasamang shift stick at nakamount sa dashboard panel, habang ang variant ng GL Grandia na kung saan mas high upgrade ay may touchscreen display infotainment system, mga kanais-nais na katangian kagaya ng komportabling seats, accessibility at mas maraming kakayahan. Ang modelong ito ay pinapagana ng 2.8 liter na 1GD diesel engine. Nakaparehong makina na matatagpuan sa Fortuner. Ang malakas na power output ay nakadepende rin sa variant na pipiliin mo. May 176 horsepower at 420 Nm na torque para sa Commuter Deluxe. Para naman sa isang klase nito, may 176 horsepower at 450 Nm ng torque naman para sa GL Grandia at 163 horsepower at 420 Nm ng torque naman para sa GL Grandia Tourer. Ang karaniwang Toyota Hiace ay nilagyan din ng alinman sa 6-speed manual o 6-speed automatic na transmission nito. Gayunpaman, itong Toyota Hiace Commuter at Hiace Cargo naman ay may 3.0 liter o mas mataas kaysa sa ibang variant na naka-diesel engine manual transmission at kayang mag-produce ng maximum output na 136 horsepower at 300 Nm ng torque.
na ipinares naman sa 5-speed gear shifting nito. Ang magkakaparehong laki ng fuel tank capacity na 70 liters ay kayang ubusin sa loob ng 840 km na layo ng tatakbuhin. At sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay nagkakahalaga ng 1,166,000 pesos mula sa pinaka-low variant nito hanggang sa 2,439,000 pesos sa pinaka-top variant naman. Ang Hyundai H100. Pinakamainam na ring magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan sa panahon natin ngayon, lalo pat kung gusto mo ng malaking kitaan. Ang ganitong klaseng light duty na sasakyan ay mas compatible para sa iyong paggagamitan. May kalakihan ng space at kayang sakyan ng hanggang sa 20 na pasahero, kaya ang ilan sa atin ito talaga ang ginagawang partner sa negosyo. Dahil bukod kasi sa maraming pakinabang ay maaasahan mo rin ito pagdating sa performance. May katipiran sa fuel at malakas ang hatak, isa sa trademark nitong Hyundai na H100. Ginawa ito para maging kasangga sa pang-araw-araw na hamon ng buhay at upang maging kakumpetensya na rin ng mga nangungunang brand dito sa bansa gaya na lamang ng Mitsubishi L300 at Isuzu Travis utility van. Pinapagana itong Hyundai H100 ng makina na may displacement na 2,497 cubic centimeter at naka-diesel engine 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Ang nagagawang performance nito ay hindi rin matatawaran dahil ang naka-manual na transmission nito na may 6-speed na gearbox ay kayang mag-produce ng 128 horsepower at 255 Nm of torque. Kaya pagdating sa kabuuang bilis, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 170 km/h na takbo. Ang modelong ito kaya rin tinatangkilik ay dahil sa may katipiran din sa fuel. Ang 65-liter na fuel tank capacity ay kayang ubusin sa loob ng 780 km na takbo. May napaka-reliable na ring mga suspensions na pang heavy duty. Sa front ay naka-double wishbone at rear suspension na lip spring with shock absorber and coil spring. Ang ventilated disc type sa front ay sinamahan din ng naka-drum brake type naman sa rear brake. Kaya pati ang stopping force ay talagang mapagkakatiwalaan. Isa pa sa ipinagmamalaki nitong modelo ay gawang South Korea, kaya maunlad pati ang mga safety measure at ang security sense. Nilagyan ng anti-lock braking system, electronic brake distributor o EBD at brake assist na makatutulong sa mas ligtas na pagpepreno. Bukod pa dyan ay meron na rin itong vehicle stability control system with crash sensor, mga airbags sa driver and passenger at may side and front impact beams na rin kasama, mga seatbelts at marami pang iba. Dito sa bansa ay may tatlong klaseng variant ito na pagpipilian. Nagkakahalaga ng 984,000 to 1,240,000 pesos. Ang Suzuki APB. Ito ang modelo na pangkalahatan na pangpamilya, pang-camping, pang-service at pang-business. Pang all-purpose talaga. Ang figure design nito ay box type. Maluwang ang interior space kaya kasyang-kasya. Sinisiguro kasi ng Suzuki car manufacturer na kakasya sa all-purpose vehicle na to ang mga bagahe, cargo at ilan pa sa mga kagamitan na ating dadalhin. Meron itong estimated price na 743,000 pesos sa pinakamurang variant hanggang sa 955,000 pesos naman sa pinaka-top variant nito. Ang unang modelo nitong APB ay inilabas noong 2004 pa at nagkaroon ng facelift noong 2007 at hanggang ngayon ay mabenta pa rin ang modelong ito sa merkado para gamiting family car o pang business na rin. Ang makina nito ay pinapagana ng 1.6 liter gasoline engine na 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na konektado sa isang 5-speed manual transmission at kaya mag-produce na maximum output na 91 horsepower at 5,750 RPM na may Newton meter of torque na 127 sa kada 4,500 RPM. Ang external design details nitong modelo ay parang katulad lamang din ng commercial vehicle. Mas maliit ang front face bumper para mas makita ng driver ang kalsada. Ang mataas na roof line ay mas nagbibigay ng spacious cabin feels. At ilan sa mga key features nito ay nagpapakomportable rin sa mga pasahero nito sa loob. Ay kasyang-kasya rin ang 7 hanggang sa 8 katao.
Ang foldable at the adjustable na seats ay napakaganda kasama ang dashboard nito na gawang durable plastic. Pagdating naman sa fuel consumption ay kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 24 km per liter depende sa driver. At bagay na rin pang long rides sa 46 fuel tank capacity na meron ito. Ang Photon Harabas. Sa loob ng mahigit 10 taong pamamayagpag sa bansa, hindi masyadong kilala ng marami ang brand na ito mula sa United Asia Automotive Group, ang Photon Philippines. Pero ang mga modelong gawa dito ay may kalidad at pangmasa ang halaga. Kagaya na lamang ng modelong ito na hindi patatalo ang kalidad, tibay at tatag nito pagdating sa actual road riding. Ang Photon Harabas, isang affordable utility van na kagaya ng ibang tinalakay na natin ay maaasahan mo rin pagdating sa pagninegosyo, pangkabuhayan, pamilya o kaya pan-service. Isa sa pinaka-affordable 20 seating capacity na klase ng van na mabibili mo dito sa bansa ay itong Photon Harabas. Well, pangalan pa lang ay mukhang alam mo na kung ano ang paggagamitan nito. At mga katangian, ang pormahan kasi nitong mini truck ay talagang pangharabas, meaning to say, sa ibang pagkakaintindi ko, ito kasi ay pwedeng panghakutan talaga. Pinapagana ito ng 2.2 liter diesel engine, 4-cylinder 16 valve, naka Euro 4 compliance at may transmission na 5-speed na kaya mag-produce ng maximum output na 87 horsepower, kaya ang arangkada at takbo nito ay hindi rin nagpapahuli. Ang mga sulit na suspensions nito ay sobrang mapagkakatiwalaan mo na rin. Ginamitan ng MacPherson struts sa front at rear suspension na lip spring with coil spring and shock absorber naman ang sa likod na bahagi nito. Ang front brake nito ay naka-disc type habang drum brake type naman ang rear brake. Pagdating naman sa mga features nito, ang air condition nito ay napakaganda at maliwalas na rin with heater, mga bottle holder. May kasama na rin nga palang USB and auxiliary input at pati na rin mga speaker. Meron na rin itong FM and AM radio, kaya malilibang ka na rin habang pinapagana ito o pinapatakbo sa malalayong lugar. Dito sa bansa, ang modelong ito ay kaya na rin kargahan ng malalaki o mabibigat na bagay, may malawak na rear cabin space at kayang upuan ng hanggang sa 20 passenger. May mga safety handrails at makakapal na foam ng upuan. Pagdating sa safety measure, ito rin ay may mga seat belts at seat belt warning. May kasama na rin front and side impact beams at engine check warning. At dito sa bansa ay may 4 na klaseng variant din na inilabas nito. Mula sa pinakamura na nagkakahalaga lamang ng 755,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant na 860,000 pesos dito sa bansa. So kung kayo ang tatanungin at kung napanood nyo ng buo ang video na ito, paki-comment naman sa ibaba kung ano nga ba dito ang mas gusto mo. Hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan katungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!